Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Sabi nila, para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli po nandito po ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programang Kompirmado. Siyempre binabati po natin yung ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay tumututok po dito sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador. At siyempre sa ating pong mga bagong mga subscribers na patuloy po na sumusubaybay at nakikisa dito po sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naway lagi po namin kayong makakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga mahalagang tinatalakay dito po sa ating programa. Maraming salamat po. Gayunpaman, pinasasalamatan din po natin maging yung ating mga kababayan sa abroad na patuloy po na sumusuporta sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador, hanggang noon hanggang ngayon. At sana po itong susunod na buwan na po tayo po isasahod na. At sana doon sa mga kababayan natin na mayroon pa pong kakayahan na makatulong, tiis-tiis na lang doon po sa mga kababayan natin, tayo po ay sasahod na sa susunod na buwan. Kaya sana ho ay mapagtiyagaan nyo pa na masuportahan ang inyong lingkod hanggang sa tayo po ay makasahod na, no? Dahil talagang alam nyo naman ho, siguro mga 30 days pa. Doon po sa lahat ng mga kababayan natin na nananalangin at talaga nagdarasal po para sa inyong lingkod. Salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Kayo po ang aking inspirasyon. Kaya po tayo ay patuloy na lumalaban para po sa kapakanan, hindi lamang ng ilang tao, kundi ng ating bansa. Okay, bago po tayo dumako sa ating talakayan. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang po awang-awa na po ako sa mga kababayan nating hanggang ngayon po ay naloloko pa rin at nailalagay pa rin sa bulsa ng mga Duterte. Na kung saan po napapaniwala pa rin nila sa kanilang mga kasinungalingan itong ating mga kababayang patuloy na sumusuporta po sa kanila. Pero sa kabilang banda po, mga minamahal kong mga kababayan, ayon sa ating nakuha na impormasyon, hindi na ganun kadami ang sumusuporta ngayon sa kanila o sa mga Duterte. Dahil nga sa napakarami ng mga Pilipino na, alam nyo, marami na sa mga kababayan natin ang nabuksan na ang kanilang mga kaisipan sa katotohanan. At dahil nga na napakarami ng mga Pilipino ang nabuksan ng kanilang mga kaisipan, o marami ng mga Pilipino ang namulat na sa katotohanan, sila ay nagkusa na din na wag nang sumuporta sa mga Duterte na kung saan sila naman po ngayon
ay kaisa natin sa pagsuporta sa magandang layunin ng ating Pangulo dito po sa ating bansa, na kung saan tinatahak na po natin ang totoong pagbabago o totoong bagong Pilipinas. Syempre sa pangunguna po ng ating mahal na Pangulo. Alam niyo mga kababayan, yung mga ginagawang paninira na rin ng mga Duterte sa ating Pangulong PBBM ang nagtulak sa ating mga kababayan para sila ay huwag nang suportahan. Siyempre, dahil nga sa kanilang mga hindi makataong pamamaraan na kung saan po lantaran ng kanilang paninira para lamang po maangkin ang pinakamataas na posisyon na gusto nilang makuha para sa sarili nilang interes. Dahil saksi hindi lamang tayong mga Pilipino kundi ang buong mundo sa mga kahayupan kasinungalingan ng mga Duterte, hindi na nga naman katakataka na mag-alisan nga ang mga Pilipinong sumusuporta sa kanila noon. Na kung saan, alam naman natin, itong mga Duterte matagal pong nagpakasasa hindi lamang sa kanilang kapangyarihan kundi sa pera. So, okay mga minamahal kong mga kababayan, para po sa ating pagpapatuloy. Dahil nga po ang pag-uusapan natin dito ay tungkol po sa mga kasinungalingan ni Duterte na kung saan siya din ang napapahiya. Marami po siyang mga ginagawa o mga sinasabi na talagang lantaran na talagang makikita mo talaga na marami hong nagre-react. Yung iba ang sinasabi dahil sa katandaan. Yung iba ang sinasabi dahil nagdadrama. Yung iba naman nagsasabi talagang sinungaling. At alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, biblical ho yan eh. Na talagang ang isang taong masama ay talagang makikita mo sa kanyang pagkatao. Ang isang taong masama ay makikita mo sa kanyang mga sinasabi. Para po maintindihan natin yung sinasabi ko, gusto ko pong ipakita sa inyo itong nakasulat ho dito sa aklat ng ito ay sa Biblia ho to, no? Hindi po ko pastor, hindi rin ako imam, etc. At lalong hindi po tayo ministro. Tayo po dito ay magbabasa lamang na nakasulat to sapagkat para po maintindihan lamang po natin mga kababayan. Ayon po sa Kawikaan Kapitulo 12, versikulo 22. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling. Ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Napakalinaw ho dito. Ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, dito po sa nakasulat sa Kawikaan Kapitulo 12, versikulo 22, sino po sa ating Pangulo ngayon o kay Duterte ang sinungaling at pinapatukuyan nito? At sino yung kinalulugdan ngayon ng ating Panginoon? Magsimula po tayo sa isang video na kung saan ipapakita ko po sa inyo. Na kung saan dito po, o sa mga video na ilalantad ho natin dito, para mapatunayan ho kung sino ang kinalulugdan. Kung sino ang kinalulugdan ng Diyos. Si Duterte ba o ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Eto na po mga minamahal kong mga kababayan, panoorin at pakinggan nating mabuti. Mula Davao City, lumipad pa Manila si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo sa ikapitong araw na prayer vigil sa Liwasang Bonifacio ng mga taga-suporta ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy. Sa kanyang talumpati, muli niyang binweltahan ang panukalang amyendahan ang saligang batas. Sabi ni dating Pangulo, pinakialaman na noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang konstitusyon. At ngayon, ginagawa na naman ito ng isa na namang Marcos. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos, after a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, Marcos. Kayong pumayag na ganon, kababuyan yan. Inulit niya ang kanyang hinalang bahagi ito ng plano para raw buwagin ang Kongreso at papalitan ng Parlamento at mapanatili sa pwesto ng mga nasa kapangyarihan. Ang puntarya talaga nila, ito. Yung
term extension. Huwag lang kayong magpalukot. Huwag kayong pumayag sa kabalustugan na yan. Masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Bukod sa panukalang Chacha, binanatan din ni Duterte ang foreign travels ni Pangulong Marcos. Si Marcos, pasyan na lang yan. Ayun mga kababayan ko. Sa mga hindi po nakapansin o hindi nakakaalam, sa totoo lang po sa unang entrada pa lamang po ng salita ni Duterte para po sa mga nakakaalam, mapapansin mo agad na talagang nagsisinungaling siya. Paano ko ho nasabi at kung paano ko po ito mapapatunayan? Ha? Paano po natin ito mapapatunayan sa lalong-lalo na doon sa mga napapaniwala pa rin ng mga Duterte? Panoorin po nating muli at pakinggang mabuti mga minamahal kong mga kababayan. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos, after a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, Marcos. Napakinggan po ba ninyo na mabuti? Malinaw po na sinabi ni Duterte sa kanyang talumpati na ang una daw na gumalaw sa konstitusyon ng bansang ito ay si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At ang pangalawa daw na gustong kumalkal, di ba? Grabing termino po ang ginamit ni Digongyo. Ha? Ang pangalawa daw na gustong kumalkal sa konstitusyon ng bansang ito ay si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Malinaw po yan mga minamahal kong mga kababayan. Paano po natin ito mapapasinungalingan ngayon? Ha? Panoorin ho natin itong isang video. Ito po'y magpapatunay na sa unang entrada pa lamang po ni Digongyo sa kanyang sinasabi ay talagang punong-puno na ho ng kasinungalingan na kung saan sinusuportahan ng mga supporter nila na walang kaalam-alam na masasabi talaga nating mga bobo. Sa kanyang mga pahayag sa liwasang Bonifacio nitong Martes, may mga binitawan si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa charter change. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwala ka hindi. Totoo naman na kinalikot ni Marcos Sr. ang konstitusyon at gumawa pa ng bagong konstitusyon. Pero hindi siya ang unang nagamenda ng saligang batas. Ang isa sa mga pinakaunang pagamenda ng konstitusyon ay bago pa mag-World War II. Ang 1935 Constitution, binuo ng isang Constitutional Convention, sinertify ng US President. Ang una pong gumalaw niyan, yung 1987 Constitution na yan mga kababayan ay walang iba. Yung unang gumalaw yung unang nag-amyenda ay walang iba kung hindi itong si Manuel L. Quezon. Mga kababayan, bago pa magkaroon ng World War II. Mga kababayan, maliwanag naman po na hindi si Marcos Sr. yung unang gumalaw na yan. Ang una pong gumalaw na yan ay si Manuel L. Quezon mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Eto, ano to talagang masasabi nating resibo natin yan. Ano po, kasi sinasabi ni dating Pangulong Duterte, 2 Marcos lang yung sumubok na galawin yung 1987 Constitution. Ano po, or etong Chacha, mga kababayan. So ito ay pagpatuloy pa natin. President at niratify ng mga Pilipino noong May 1935. Pero ang original na bersyon nito ay unicameral. Ibig pong sabihin, walang Senado o Kongreso, isang lehislatura lamang. Kita nyo, dati 1935 Constitution pa mga kababayan. At ang Pangulo at Pangalawang Pangulo merong 6-year term at walang re-election. Ngayon, taong 1940, inamyendahan ng National Assembly o yung Kongreso noon ang konstitusyon. Ginawang bicameral na ang Assembly at may Senado at Kongreso na. Ginawang 4-year terms ang Pangulo at Pangalawang Pangulo na merong 1 re-election. At dagdag pa ni dating Pangulong Duterte, ang pangalawang gustong mag-amyenda ng konstitusyon. Ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos. Totoo naman na ginalaw ni Marcos Sr. ang 1935 Constitution. Katunayan, gumawa siya ng panibago, ang 1973 Constitution. 2 taon bago matapos ang kanyang huling termino,
Tandaan nyo mga kababayan na pumula sa 1935 Constitution, naging 1973 Constitution. Mga kababayan, at yan na po yung ginalaw nitong si Marcos Sr. Ano po ipagpatuloy pa natin? Tawag si Marcos Sr. ng isang constitutional convention para baguhin ang saligang batas. Ang convention na ito nabahira ng mga alegasyon ng korupsyon at pagmamanipula. Taong 1973, imbes na iparatify ni Marcos ang konstitusyon sa pamamagitan ng botohan, ginawa na lang niya itong viva voce or voice voting sa mga tinatawag na citizens assemblies. Kumbaga, ang mas malakas na boses, siya ang panalo. At ito raw po ang resulta ng voice voting. 14.9 million for the new constitution at 743,000 against. Pero kung paano ginawa ang bilangan, gayong boses lamang ang ginamit, hindi po malinaw. At mula noon, mga 5 o 6 na beses inamyendahan ang 1973 Constitution. Pero parang nalimutan ni Pangulong Duterte ang lahat ng iba pang pangulo. Eto na, yung pinaka-pinali nitong bidyong ito. Nandiyan pa ba yung mga taga-suporta? Ma'am Lucy Haramilla, nanonood ka pa ba? Eto, panoorin mo ha. Diba sinasabi ni dating Pangulong Duterte, 2 Marcos lang yung nagtangka na ibuin yung 1987 Constitution mga kababayan. So pinakita naman natin na hindi si Marcos Sr. yung unang umibo nun. Kung hindi, si Manuel L. Quezon mga kababayan. Hanggang sa sinunda na nitong si Marcos Sr. Ano po, so ngayon, nakakalimutan nata ni dating Pangulong Duterte na pinagbalakan niya ring ibuin itong 1987 Constitution. Yung mga taga-suporta ni yung mga banatay dyan, yung mga nagsasabing bayaran, no, makinig kayo. Eto ipagpatuloy pa natin. Na nagbalak ding baguhin ang konstitusyon. Kasama na rin siya. Noong palang panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos, maugong na ang tulak para amyenda ng konstitusyon at bigyan ng isa pang termino si FVR. Ito yung sinasabing Pirma Group mga kababayan. Di ba dati, alam nyo kung tutusin na, hindi ko nga lubos akalain na nung bata ako, eto napapag-usapan na ito, itong tungkol sa Pirma. Dati pa nga may mga lumalabas pang balita dati. Kung makikita nyo siguro yung mga katulad kong pobre mahihirap, mga kababayan, makaka-relate kayo dito. Di ba dati may kumakalat na balita, nagpupuntahan pa nga yung mga magulang ko, tanda ko pa nga dati noon, pumupunta yung mga magulang ko sa barangay kasi nga, meron daw pirma na kapag ka daw pumirma ka doon, mga kababayan, makakatanggap ka ng kayamanan ng Marcos. Hindi, yun pa dati mga kababayan ang ginagamit nung term. Pero, hindi si PBBM or hindi si Marcos Sr. yung nakapwestong presidente noon mga kababayan. So ngayon, kung makikita ninyo, etong Pirma Group na ito, dito nagsimula to mga kababayan kasi pinagtangkaan din na baguhin nitong si Fidel Ramos ata ito mga kababayan, yung 1987 Constitution mga kababayan. Ano po sa pamamagitan ng Pirma Group at saka nitong People Initiative mga kababayan. So ngayon, itinurn down ito ng Supreme Court mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ito unang lumantad ang grupong pirma at ang panukala para sa People's Initiative. Pero binaril ito ng Korte Suprema taong 1997 dahil kulang pa ng enabling law para sa People's Initiative. Panahon naman ni Pangulong Estrada, tinawag ito ni ERAP na Constitutional Correction for Development. Bumuo si ERAP ng isang komisyon para magtulak ng pagtanggal sa mga nationalist provisions sa konstitusyon. Biruin nyo kahit si ERAP pinagtangkaan niya ding galawin yung Constitution mga kababayan. Ngayon, magbilang kayo kung ilang tao na yung nagtangkang galawin, mga kababayan, yung 1987 Constitution. Pamula sa 1935 Constitution hanggang naging 1973 ata yung mga kababayan. Wait lang ano natin, ano bang oras to? 2:57. Ibalik natin dito kay Ferdinand Marcos Sr. 1973 Constitution mga kababayan. Pamula sa ano yun? Pamula sa 1935 Constitution hanggang sa 1973 Constitution mga kababayan, naandito na po tayo sa dito kay ERAP. Pagpatuloy pa natin. Bumuo si ERAP ng isang komisyon para magtulak ng pagtanggal sa mga nationalist provisions sa konstitusyon. Yun lang, napatasik si ERAP matapos ang 2 taon. Panahon naman ni Pangulong Gloria Arroyo, Constituent Assembly naman ang pinag-usapan sa tulong ni Speaker Jose de Venecia. Pero hindi rin ito lumusot sa Korte. Ginalaw din, pinagtangka, bukod kay ERAP mga kababayan, bukod kay Manuel L. Quezon,
ex-President Ferdinand Marcos Sr. at saka kay Fidel Ramos mga kababayan. Tapos dito kay Erap at saka dito kay Gloria Macapagal Arroyo, pinagtangka nilang galawin yung Constitution mga kababayan. So ngayon, ilang tao na yung gumalaw? Ang dami na mga kababayan. Taliwas dun sa sinasabi ni dating Pangulong Duterte na 2 Marcos lang yung nagtangkang gumalaw ng 1987 Constitution. Diba? So kung titingnan nyo mga kababayan, dito pa lang sablay na yung paliwanag ni Digong. Maninira na nga lang sa gobyerno, hindi pa ginalingan. Pagpatuloy pa natin. Suprema. At unang taon pa lamang ni dating Pangulong Duterte, bumuo na agad siya ng komisyon. Ito pinakamasakit mga kababayan. Pang ilang taon na ba ngayon si PBBM? Pang 2 taon. Sa pamumuno dito sa Pilipinas mga kababayan. Pang 2 taon pa lang si PBBM. Pero grabe na kung ilaglag at siraan nila dun sa rally mga kababayan. Ngayon, etong si dating Pangulong Duterte pala mga kababayan, pang 1 taon pa lang niya sa pamumuno, talagang pinagtangkaan niya na ibuin yung 1987 Constitution. Biruin nyo ha, pang 1 taon ka pa lang na namumuno, gusto mo na agad humaba yung termino mo. Hindi sa inaano natin si dating Pangulong Duterte. Diba ang paliwanag niya kaya daw iniibo ng mga Marcos yung 1987 Constitution is para humaba yung termino mga kababayan. Ngayon, inibo din pala ni dating Pangulong Duterte, wala pang 1 taon or 1 taon pa lang siyang namumuno dito sa ating bansa mga kababayan. So kung inibo mo yan na 1 taon ka pa lang na namumuno, ibig sabihin nun gusto mong humaba yung termino mo. Kasi yan yung gusto mong sabihin at yan yung sinasabi mo sa publiko at dun sa rally na kaya iniibo ng mga Marcos yung 1987 Constitution kasi nga gustong magpahaba ng termino. O kung pinagtangkaan mo pala yan ng wala pang 1 taon yung pamumuno mo, ibig sabihin gusto mo ding humaba yung termino mo. Huwag tayo papayag na magpaloko sa mga dedishit vloggers. Kaya nga, hindi tol. At saka ito, Direk Freddy, wala sa kanilang nagtatalakay nitong 1987 Constitution kasi nga, hindi nila kayang talakayin yan. Kasi pag tinalakay nila yan, dito pa lang butas na sila. Diba? So ipagpatuloy pa natin. Bumuo na agad siya ng komisyon para amyendahan ang konstitusyon at gawing federal ang form of government ng Pilipinas. Malayo rin ang naabot ng ang sa kanya naman mga kababayan, yung ipinupush naman nitong si dating Pangulong Duterte nung pinagtangkaan niya na galawin etong 1987 Constitution ay etong nagpapanalo kay Robin Padilla. Ano po, dahil biruin nyo, isigaw mo ba naman, isusulong mo yung federalism, natural, lahat ng tao magugulat, iboboto ka bilang number 1 senator. Ngayon, ang tanong ng sambayan ng Pilipino, nasaan na yung sinasabi ni Senator Robin Padilla na isusulong niya mga kababayan yung federalism? Nasaan na yung pangako ng sambayan ng Pilipino na federalism? Ano pangako sa sambayan ng Pilipino? Nasaan na yung pangako ni Senator Robin Padilla? Nga. Eto, uulitin ko yung isinusulong ng yung Chacha ngayon. Ang pagkakaalam ko, base sa pagkakaalam ko, hindi ko pa naman nababasa, mga kababayan, pero napapanood natin sa mga balita, Chacha Economics mga kababayan, provision. Kumbaga, para makapag-invest yung mga foreign investor dito sa ating bansa at para matulungang umangat mga kababayan ang ekonomiya at magkaroon ng maraming trabaho ang mga kababayan nating Pilipino. Ano po, so ngayon, ito naman kay dating Pangulong Duterte, federalism yung ipinupush niya kaya gusto niyang kaya gusto niyang maibo etong 1987 Constitution mga kababayan. Ano po, kumbaga malaki ang posibilidad na mapasa kanya yung mga liderato. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Talakayan nung panahon ni Pangulong Duterte, pero sabi ni Ma'am Raquel Sarito, demokrasya tol. Yun nga lagi ko naririnig kay kay Direk Freddy. Pagpatuloy pa natin. Huli, binaril din ito ng kanyang mga economic managers. Pero patuloy ang pag-ikot ng mundo. At ngayon, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay tila isa sa mga nangunguna sa pagbabantay sa 1987 Constitution. Kasi ayaw niya kasing mabigo mga kababayan. Ayaw niya
maipatupad ni PBBM yung ikinabigo niya. Mga kababayan, dahil itong kay dating Pangulong Duterte ang mismong tumabla nung pag-ibo niya ng 1987 Constitution ay yung kanyang mga mismong economics manager, mga kababayan. Kaya ayaw niya may sakatuparan ni PBBM mapagtagumpayan yung pagre-review or pag-ibo dito sa 1987 Constitution, mga kababayan. Kaya nga kung mapapansin ninyo, ano dito kumbaga nakakabahala nga yung pagbabago ng statement nitong si dating Pangulong Duterte. Una tutol, pangalawa pabor, pangatlo tutol na naman, mga kababayan. Kaya nga nakakalito kung iisipin nyo Ayun, mga minamahal kong mga kababayan. Siguro naman, salamat pala doon sa kaisa natin salamat, pasyasya ka na at hiniram ko lang muna yung video para mas maunawaan nila. Para mas maintindihan nila. Nakita nyo naman po, mga minamahal kong mga kababayan, kung gaano kagarapal ang pagsisinungaling ni Rodrigo Roa Duterte, na kung saan bihasang-bihasa sa pagsisinungaling. Ngayon, kayong mga DDS, kayong mga sumusuporta kay Rodrigo Roa Duterte, natutulog pa rin ba kayo ng gising? Natutulog pa rin ba kayo na mulat ang mata ninyo? Tingnan nyo kung ano sinasabi ni Rodrigo Roa Duterte. At kung gaano siya kasinungaling. Sinisiraan niya si Bongbong Marcos tungkol sa Constitution? Tungkol sa pagre-review ng ng ating Constitution? Mas malala naman pala to si Digongyo. Unang taon pa lang niya, gustong-gusto niya na pahabain yung kanyang termino. Hindi ba kayo nagmumukhang mga katawa-tawa? Gagawa na lang kayo ng paninira, kayo pa rin pala ang masisira. Ngayon, anong ginagawa ng mga vloggers ni Digongyo? Sinasabi ko na sa inyo, kahit magsama-sama pa kayo, wala kayong mga panama sa amin. Dahil kaming mga vloggers na nakikipaglaban kay Pangulong Bongbong Marcos ay nagsasabi ng katotohanan, hindi mga katulad ninyo. Nagmumukha na kayong abogado para lamang ipagtanggol yung mga sinungaling, mga abusado, mga gago, mga demonyo, mga politiko at mga taong ma-influensya sa ating bansa. Kung gusto man baguhin ni Pangulong Bongbong Marcos, yung konstitusyon natin ngayon dahil meron siyang magandang plano para sa ating bansa. Walang pinagkaiba yan. Kaya tumaas. Narinig naman natin, humaba yung termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. nung panahon niya. Kahit kakaunti at maliit lang ang pondo, dahil maganda yung kanyang performance at maganda yung kanyang hangarin. Paano ko nasabi? Paano ko nasabi? Sige, magsimula tayo. Para mas maintindihan ninyo. Panoorin natin to, mga minamahal ko mga kababayan, nang mamulat ang inyong mga kaisipan sa katotohanan. Kayong lalong-lalo na yung mga supporter ni Digongyo na mga bobo. Alam nyo ba na si Ferdinand Marcos ay kayang punuin ng isang libro ng kanyang mga achievements? Huwag na natin patagalin, simulan na natin, let's go! Pagpapaayos ng Manila International Airport, nakilala ngayon bilang NAIA o Ninoy Aquino International Airport. LRT-1, kauna-unahan sa buong Southeast Asia. Philippine Heart Center of the Philippines, itinayo para tulungan ang mga kababayan na may problema sa puso. Philippine Kidney Center, para naman sa mga Pilipinong may problema sa kidney. Philippine Lung Center, para makatulong sa mga may problema sa baga. Nayong Filipino, para ma-preserve ang mga Filipino heritage. Bataan Nuclear Power Plant,
Kauna-unahang nuclear power plant sa buong Southeast Asia na makakapagbigay sana sa atin ngayon ng murang kuryente. Coconut Palace. Ito naman ang palasyo na Filipino style. PICC o Philippine International Convention Center. CCP o Cultural Center of the Philippines o tinawag din ng iba bilang the Center of Filipino Cultures. Philippine Film Center. Ito ay sentro para sa mga Filipino films. Golden Mosque for Muslims. Fox Arts Theater. Ito naman ang sentro para sa mga traditional Filipino drama. SLEX at NLEX. Kauna-unahan sa Southeast Asia. San Juanico Bridge, ang pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Actually, regalo ito ni Marcos sa kanyang asawang si Imelda Marcos. 13-month pay. Presidential Decree 1596 na nagpoproklama na ang Pilipinas ang nagmamayari ng Spratly Islands, Panatag o Ayungin Shoal at Paracel Islands. Nutriban. Green Revolution na itinatag para sa pagtaas ng produksyon ng lahat ng klase ng pagtatanim para sa pagpaparami ng pagkain. Kadiwa. Ito ay pamilihan na itinatag para mapagbigay ng serbisyo sa mamamayan ng mga murang bilihin. Blue Revolution. Ito naman ay nakalaan sa produksyon ng pangingisda o kabuhayang pandagat. Masagana 99. Itinatag para umangat ang supply ng bigas sa Pilipinas. Ang $1 ay katumbas lamang ng 4 na piso. Naging 17 pesos lang nung mga huling termino ni Marcos. Ang bigas ay 8 hanggang 12 pesos lang kada kilo. Ang asukal ay 7 hanggang 10 pesos lang kada kilo. Ang galunggong naman ay 14 pesos kada kilo. Ang pandesal ay 10 sentimo kada piraso. Ang Philippine government ay well organized at ang batas ay talagang sinusunod ng mga sibilyan, kaya ang mga tao noon ay disiplinado. Ang Pilipinas ay umani ng respeto sa iba't ibang lugar maging sa buong mundo. Ang National Manpower and Youth Council o NMYC ay naitatag noong 1976 na kilala na ngayon bilang TESDA. Sa loob ng 20 years na natapos ni Marcos na itayo ang iba't ibang power plants tulad ng Bataan Nuclear Power Plant natapos noong 1983, Leyte Geothermal Power Plant natapos noong 1977, Makiling Banahaw Geothermal Power Plant natapos noong 1979, Piwi Geothermal Power Plant natapos noong 1980, Angat Hydroelectric Power Plant natapos noong 1967, Kalayaan Hydroelectric Power Plant natapos noong 1982, Magat A Hydroelectric Power Plant natapos noong 1984, kasabay ang Magat B Hydroelectric Power Plant. Pantabangan Hydroelectric Power Plant natapos noong 1977. Agus 2 Hydroelectric Power Plant natapos noong 1979. Agus 4 Hydroelectric Power Plant natapos noong 1985. Agus 5 Hydroelectric Power Plant natapos noong 1985. Agus 6 Hydroelectric Power Plant kinumisyon noong 1977. Agus 7 Hydroelectric Power Plant natapos noong 1982. Pulangi Hydroelectric Power Plant natapos noong 1985. Masiway Hydroelectric Power Plant natapos noong 1980. Main Magat Hydroelectric Power Plant natapos noong 1983. Calaca Coal Power Plant natapos noong 1984. Cebu Thermal Power Plant natapos noong 1981.
Valentínon 1 Southern Negros Geothermal Production Field natapos noong 1983. Ito naman ang mga natapos na tulay na proyekto ni Marcos sa loob ng 20 years. Ready na ba kayo? Game! Biliran Bridge, 150 na metro ang haba sa Leyte, natapos noong 1975. Buntun Bridge, 1,369 na metro ang haba sa Tugigaraw patungo Solana, Cagayan, natapos noong 1974. Candaba Viaduct, Pulilan, 5,000 na metro ang haba na nagdudugtong sa Bulacan at San Simon, Pampanga, natapos noong 1976. Mactan Mandawi Bridge, 864 na metro ang haba sa Lapu-Lapu at Mandawi, Cebu, natapos noong 1972. Magapit Suspension Bridge, may 280 na metro ang haba sa Victoria, Northern Samar, natapos noong 1970. Patapat Viaduct, 1,300 na metro ang haba sa Pagudpud, Ilocos Norte, natapos noong 1986. San Juanico Bridge na may 2,016 na metro ang haba mula Tacloban, Leyte patungong Santa Rita, Samar, natapos noong 1973. Nga pala, hindi ko na sinama ang daan-daang tulay na ang haba ay mas mababa sa 100 metro. Ito pa ang mga itinatag ni Marcos na mga state colleges at universities sa loob ng 20 years. Don Mariano Marcos Memorial State University sa La Union na itatag noong 1981. Mariano Marcos State University sa Ilocos Norte tinatag noong 1978. Kalinga Apayao State College sa Tabuk, Kalinga itinatag noong 1970. Abra State Institute of Science and Technology sa Abra itinatag noong 1983. Pangasinan State University tinatag noong 1979. University of Northern Philippines itinatag noong 1965. Philippine State College of Aeronautics itinatag noong 1969. Cagayan State University itinatag noong 1978. Isabela State University itinatag noong 1978. Pampanga Agricultural College itinatag noong 1974. Mindoro State College of Agriculture and Technology, Calapan City itinatag noong 1966. Occidental Mindoro State College itinatag noong 1966. Palawan State University, Bicol University, Camarines Sur Polytechnic Colleges, Rizal Technological University, Technological University of the Philippines o TUP, tinatag noong 1971. Capiz State University, Guimaras State College, Northern Negros State College of Science and Technology, West Visayas State University, Leyte Normal University, SLSU o Southern Leyte State University, Basilan State College, Western Mindanao State University, Central Mindanao University, Misamis Oriental State College of Agriculture and Technology, Northwestern Mindanao State College of Science and Technology, Davao del Norte School of Fisheries, Southern Philippines Agribusiness and Marine and Aquatic School of Technology, University of Southeastern Philippines, Cotabato City State Polytechnic College, Mindanao State University sa Iligan City, Mindanao State University sa Jensan City, Surigao del Sur State University, Sulu State College, Adjong Memorial Polytechnic State College. So, ayun mga minamahal ko mga kababayan, nakakalula po yung mga nagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. para po sa ating bansa. Yan po yung kinakatakot ni Duterte na pag maraming sumang-ayon sa gustong mangyari ng ating Pangulo, 100% o porsyento na magagawa din o mapagpapatuloy din ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga nagawa ng kanyang ama. Alam na alam ni Duterte
na 100%, na maaaring maipagpatuloy ni Bongbong Marcos o ng ating Pangulong PBBM, maari niyang magawa yung nagawa ng kanyang ama. Kaya takot na takot siya dahil gusto niya siya lang ang pogi. Dahil gusto niya siya lang ang mabango. Paano siya babango? Lumilitaw na at amoy na ng mga Pilipino yung kanyang pagiging demonyo. Diba? Kaya galit na galit itong demonyo dahil alam niya na may ipapalit sa kanya o sa kanila ang Diyos na sadyang mayroong busilak na puso. Wala yung pinagkaiba kay Saul at saka kay David. Dahil alam ni Saul na mas mabuti at mas magaling si Haring David sa kanya. Gusto niyang ipapatay si David at gusto niyang siraan si David. Kung baga, dahil sa selos, sinisiraan nila ang ating Pangulo. Yung panahon ni Duterte, kung pumayag ang mga tao, sa unang taon pa lang niya, kung pumayag yung mga tao, baka mamaya ubos na tayong lahat. Sa loob lamang ng 6 na taon, ilang libong tao ang pinapatay niya? 30. Pag tumagal pa siya palagay na natin sa loob din ng 20 years, baka ang natitira na lang dito sa bansa, puro Chino. At silang mga Pilipino sana, pero sila lang ang nakikinabang. Na kung saan sila ay nagiging tuta na ng China. Nakita nyo kung gaano kadami? Kaya bang gawin ni Duterte yun? Malamang kung sa loob ng 20 years si Duterte magiging Pangulo natin, nako, talagang magiging probinsya na nga tayo ng China. Siguradong sigurado yan. Alam naman natin na ang utak ng mga ito, ang puso ng mga ito ay hindi sa bansang ito kundi sa China. Nakita nyo kung anong nagawa ng ating Pangulo? Takot na takot sila na sumang-ayon tayo. Dahil pagka sumang-ayon tayo, tiyak, nalilitaw at lilitaw na mas magaling, mas mabuti ang ating Pangulong Bongbong Marcos kesa sa kanila. Tingnan mo dahil inggit na inggit si Duterte sa performance, sa magandang performance ni Pangulong Bongbong Marcos, sinisiraan niya. Buti sana yung paninira niya tama. Nakita nyo kung paano siraan ng lantaran, ng hayagan, na kung saan pakapalan na talaga. Sabi pa niya 2 lang daw ang gumalaw. Isa din pala siya doon. 2 lang daw. Si Pangulong Bongbong Marcos lang daw at ng kanyang ama. Samantala kung tutuusin, bago pa naging Pangulo si Bongbong Marcos, siya muna. Ibig sabihin, siya yung pangalawa. Diba? Kung di ba naman sinungaling, oy, makinig kayo kayong mga maka-Duterte, sinungaling yung sinusuportahan ninyo. O baka mga sinungaling din kayo, mga din kayo, kaya ganun. Yan lang yan Magsasama ba ang mabuti at masama? Hindi. Malamang siguro, kaya sumusuporta itong mga taong to kay Duterte, masasama din at mga utak gunggong din. Number 1, mga sinungaling din, baka mga maka-China din itong mga to. Kayong mga sumusuporta kay Duterte, kung kayo yung mga maka-China din, umuwi na kayo doon sa China. Huwag kayo dito sa bansa namin, hindi kayo bawal kayo dito. Sana mapanood dito ng mga DDS nang mamulot kayo sa katotohanan dahil tulad nga ng lagi kong sinasabi, mahirap bangungutin ng gising. Baka mahirapan na kayong pumikit. Yun lang mga minamahal ko mga kababayan. Muli tulad po na sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.